Mga kabrigada, all eyes ang halos lahat ng politiko, Brigada Gabs, doon sa distribution ng mga ayuda program ng gobyerno, di ba? Binabantayan yung ayuda program ng gobyerno na baka naman daw magamit sa pamumulitika. Correct. Oo, di ba? May mga petition pa sa Korte Suprema, mga kabrigada, na pinapahinto po, mga kabrigada, yung pagmumudbon ng gobyerno ng AKAP, di ba? Oh, di ba? Ayuda para sa kapos ang kita program. Yun. Gusto natin makunan ng reaksyon, Brigada Gabs, ang DSWD, Department of Social Welfare and Development, mga kabrigada. Ano pang ginagawa nilang hakbang para magiging compliant yung mga distribution nila doon sa guidelines na sinet po ng Commission on Elections or COMELEC. Abay, nasa linya ng ating telepono, mga kabrigada, ang Assistant Secretary ng DSWD, si Asik Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Brigada Gab and Brigada Abner, and magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Unang-una po, Asik, gusto naming malaman, tuloy-tuloy po ba yung distribution po ninyo ng AKAP at yung iba pang mga livelihood assistance ng gobyerno? Tama po, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nag-i-implement ng mga social welfare services and programs po natin sa panahon na ito, sapagkat ang DSWD ay nakakuha po ng exemption mula sa public fund ban on public fund spending sa panahon nga po ng kampanya. Ito ay alinsunod na rin doon sa naging request ng aming pong tanggapan that was favorably granted upon by the COMELEC. Kung kaya nga po, tinitiyak talaga ng DSWD na maayos yung pagpapahatid natin ng tulong at sumusunod sa mga umiiral na panuntunan para matiyak din po na masisafeguard itong mga programa at hindi po magamit to advance the political interest of some. Yan. Ano ho ba yung mga, kumbaga ba, panuntunan po natin dito, Asik, para masiguro po na hindi po magagamit sa pamumulitika ito pong distribution po natin ng AKAP? Okay, unang-una po sa guidelines po kasi ng Ayuda para sa Kapusang Kita program, nakalagay po sa general provisions nito na dapat walang mga politiko, walang mga campaign materials na makikita sa mga isnasagawa po natin ng mga payout activities. Gayun din po, meron tayong grievance redress mechanism na kung saan yung mga reklamo, hinaing o mga similar na mga reklamo mga reklamo ay agaran po natutugunan o i-address ng ating mga personnel on the ground. Okay. So, in addition to that, nakalagay din po sa memorandum ng COMELEC na titiyakin dapat ng DSWD na wala nga pong mga politiko, walang mga campaign materials, and iimbitahin din po ang mga representante ng COMELEC at the local level to serve as witness at tiyakin nga po na lahat ng mga panuntunan ay nasusunod. Okay. Gayon din po, ang ating pong mga field offices ay nakikipag-ugnayan sa ating pong mga partners, sa ating mga beneficiaries, at ini-explain po yung mga panuntunan natin para matiyak na maayos at may pagkakaunawaan po sa mga isinasagawa nating mga activities. Opo, nabanggit po ninyo na in-exempt ng COMELEC yung AKAP at ang pagkakaintindi ko, 11 other programs ng DSWD. At syempre may ruling, di ba, Asek, na 10 days prior to election, wala ng distribution yung animang mga programa, ayuda program ng gobyerno. Ang ibig sabihin nun, hanggang May 2 lang po ba yung pagbibigay ninyo ng ayuda doon sa mga benepisyero? Tama po ba? Nakalagay po doon sa memorandum na 10 days before the election day ay hindi na po tayo magkakaroon ng mga distribution nga po nitong mga programa, except po yung mga normal o regular na ipinapahatid ng departamento, kagaya nga po ng mga medical, burial, transportation, food assistance na ibinabahagi po natin sa ating pong mga tanggapan. Ito po yung tinatawag natin na mga on-site assistance provision. Kung kaya nga po, siyempre alam naman po natin, hindi kasi natin masasabi kung kailan makakapekto o kung kailan magkakaroon ng krisis sa isang pamilya. Kung kaya nga po nakahanda ang DSWD na tumugon
sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Aha. So yung election po natin ay May 12. So ibawas mo yung 10 days. That would be May 2. Tama po ba, Asek? Yes, yan po yung mga mga off-site payout events ay Oo. hindi na po natin isasagawa starting May 2. So yung off-site. Pero yung But yung mga nasa opisina pwede. on-site po, yung mga regular. Yes, Oo. yung po mga on-site na activities natin, yung mga assistance na ibinabahagi natin on a regular basis ay magpapatuloy po. So- Nakalagay po doon na except for normal provision of assistance, sir. So yung tanong ko po ay kailan po yung mas maramihan yung sabay-sabay po na pagkakaloob ng AKAP assistance doon po sa mga benepisyaryo. May mga schedule na po ba tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao yung maramihan tulad ng ginagawa sa mga programa Bagong Pilipinas and other programs ng gobyerno? Meron po tayong mga naka-schedule sa iba't iba pong mga field offices natin. Depende po iyan doon sa mga nakalap din ng mga beneficiaries. At yan po yung pagbabasehan din natin nung pag-assess nung ating mga off-site payout events. Dahil alam naman po natin, marami tayong mga walk-in clients, marami rin po yung mga lumalapit sa aming pong tanggapan, at isinasaayos natin yung mga payout events para po maging orderly at maayos yung pagsasagawa po nito. So, yes, there are schedules already being set by our field offices. Okay. Asek, hingan lang ho sana namin ng depensa itong DSWD kasi 'di ba yung mga sinasabi ng mga petitioners tsaka yung mga kumukontra sa AKAP natin, parang sinasabi ho nila na parang amoy pork barrel lang din ito eh. May depensa na ho ba ang DSWD dito? Paano ho natin masasabi na iba ito sa pork barrel at iba ho yung kumbaga ba distribution system natin? Iba yung mga responsable sa pagbibigay ho ng listahan ng mga candidates, mga beneficiaries po natin sa AKAP, Asek? Unang-una, nais po nating linawin na itong ayuda para sa Kapos ang Kita program ay para sa mga kabayan natin na hindi po kumikita ng mahigit sa statutory minimum wage. And sila po ay apektado ng rising inflation. Yung mga beneficiary po natin, hindi nangangailangan na magkaroon ng mga referral para po makatanggap ng tulong. Maaari po silang mag-walk-in sa aming pong tanggapan. Lahat po sila ay assess ng aming mga social workers. Meron po tayong batayan sa titiyak kung sila ay eligible na makatanggap ng assistance under this program. Gayun din po, nais natin banggitin that of course, the DSWD is the implementing agency for this. Nakalagay po sa General Appropriations Act na ang DSWD ang magpapatupad ng programa. Kung kaya nga po bumuo tayo ng guidelines in coordination with the NEDA and DOLE upang sa gayon ay maging maayos po yung pagpapatupad nito. Which we did, kung kaya nga po nakalagay nga yung mga provisions na nabanggit ko doon sa inilabas na guidelines for the AKAP. On the part naman po of the DSWD as an implementing agency, tinitiyak po namin na maayos yung pagpapatupad ng programa batay doon sa inilabas na panuntunan and that itong assistance po na ito ay mapupunta doon sa mga kababayan natin na hindi po tumatanggap ng mahigit sa statutory minimum wage rate at apektado nga po ng rising inflation. Yun po nakafocus ang DSWD. Pero doon naman po sa pending petition po ng One Sambayan, Coalition, Sanlakas, Asek, hindi naman po kasali, tama po ba, yung DSWD bilang respondent doon sa petition na sinabit sa Korte Suprema? Of course, ito pong mga proseso na ito ay ginagalang po natin. But then again, sabi nga po natin, DSWD is an implementing agency. So, kung ano po yung nakasaad po doon sa batas, yun po yung aming pong ipinapatupad. Okay. Sige po. With that, Asek, maraming salamat po sa paliwanag ho ninyo ngayong umaga, sa inyo pong oras para po maipaliwanag kung ano nga ba talaga yung AKAP at kung baga ba ano ba yung mga guidelines para matiyak na hindi ho ito mapupolitika. Laro na nga ho, nag-umpisa na ito pong ating local campaign season. Maraming salamat po, Asek. Mabuhay po kayo sa DSWD.
Maraming salamat din po sa pagkakataon na binahagi niyo po sa DSWD. Magandang umaga po. Thank you Salamat po. Isyong paglipunan, pinupuri, pinupuna, para patas sa mata ng masa. Tila Brigada. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.